Siguro. Mga kaibigan, hindi nagtapos ang labanan sa Llano del Norte nang mabawi ng militar ang bayan ng Kauswagan. Sa katunayan, simula pa lang ito ng mas matinding bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Moro Islamic Liberation Front. Sinundan ng GMA News ang pag-atake ng Philippine Marines sa kampo ng mga rebelde sa bayan ng Inudaran. Alamin ang madugong kinahinatnan nito. May special report si David Jude Santa Ana, ang ating saksi. Matapos palayain ng Marines ang bayan ng Kauswagan, naghanda silang lusuin ang kuta ng rebelde sa karating bayan ng Inudaran. Umaga ng Sabado, inutos ni General Emmanuel Teodosio ng 1st Marine Brigade ang pagbobomba ng Inudaran sa pamamagitan ng artillery fire at ng mga gunships. Habang sinasagawa ito, dinagdagan ang mga checkpoint sa highway para mahuli ang mga rebeldeng tumatakas. Ito'y para rin tiyakin walang gagawing surprise attack sa base camp ng Marines. Bandang tanghali, nahuli ng Marines ang isang umanong spiya ng MILF, malapit sa kanilang artillery firebase. Mga residente mismo nagsabi nakasapi siya ng grupo ni MILF Commander Abdul Rahman Makapar alias Commander Bravo. Alas 2 ng hapon nang lumusob ang 1st Marine Battalion sa ilalim ni Colonel Arnel Querubin. Kasama rito ang 4 na armored personnel carrier na armado ng kanyon at 50 caliber machine gun. Malaking bagay yung EPC na ito kasi sa mga troops, kung hindi kaya ng troops, dali kami yung lumalapit. Bandang alas 5 ng hapon, naabot na ng Marines ang inabandonang Army Detachment sa Inudaran. Ilang metro lang mula dito ay ang kampo ng MILF. Nasa ng mga Marines na dahil sa naunang pagbobomba, nagsitakbuhan ng mga ito. Pero taliwas ang nangyari. Yung line natin ha, ano? 50, ha? 50, tira mo! 50 caliber! Pang-demoralize! Halos 5 oras na tayo nagbibiyahe papunta sa teritoryo ng MILF at ngayon ang unang engkwentro. Dahil sa tindi ng dilim, nagsasalawa ng reconnaissance by fire ang mga Marines. Ito ay para malaman kung saan nagpupumpol ang mga rebelde. Sa ngayon kasalukuyan kaming nakatigil dahil yung tinatawag naming forced recon. Minamanyover nila yung pinanggalingan ng putok na kung saan yung mga kalaban nakadeploy. Under Bravo, yung hostage dito sa Kauswagan. Ito rin yung layer ng suspects natin yung sa bombing daw sa Osamis. Yes, kaya medyo may resistance kasi ito yung parang jump off point nila pag gagawa sila ng atrocities. Yes, may B-40. May dalawa na pumatak kanina ron. Hindi naman tinamaan yung mga bakal natin. 2 Marines ang namatay sa Inudaran battle. Isa rito ay si Lieutenant Don Alfonso Javier na tinakbo sa APC namin. Malubha ang kanyang tama sa likod. Sinubukan ng medic ang lahat pero wala silang magawa. Bandang alas 4 na umaga ng linggo, inikas na si Lieutenant Javier at ang iba pang sugatan. Sinakay sila sa 2 APC. Roger, fire gun 1 and cover.
Kinaumagahan, sinimulan uli ang opensiba. As of this moment, heavy resistance still going on in the area of the captured satellite camp. The next objective is barangay Dilampayan, yung next barangay. Dilabayan. The next barangay is the barangay Dilabayan. After that, Abang naroon si Defense Secretary Orlando Mercado at Armed Forces Chief General Angelo Reyes, nakuha na ng Marines ang kampo. Pero may natagap silang ulat na nagpadala ng reinforcements ang MILF para tulungan si Commander Bravo. Ang taktika ng gobyerno, tuloy ang usapang pagkapayapaan, pero tuloy rin ang opensiba. We are not about to scuttle peace talks, and we should not. But these actions on the part of the MILF, they are military actions. They have to be met with military response. We cannot tolerate a situation where there is another armed force trying to represent itself as trying to secede from the public and trying to enforce its will on the people. pareho walang tiwala ang magkabilang panig kaya marami nagdududa kung magtatagumpay pa ang peace talks. Magtatagumpay lang ito kung sincero ang kapamahalaan at ang MILF. Nagulat mula sa Lanao del Norte at kasama si cameraman Dan Diseva at Arnel Reyes, ako si David Jude Santana, ang inyong